So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pang naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo magsama kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-check muna natin dito kung sino ba yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila po itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 126 lahat ng mga comments. 126, ang dami po. Sumabog po si Ma'am Shane. At saka nandyan po sa listahan si Robel Ferrer Official. Meron siyang 112 po ng mga comments. Lori Mamawag, meron siyang 45 na mga comments. Ingi Mentiza, meron siyang 29 na mga comments. Asa yung pangalan rin po na user, meron siyang 29 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating mga keyboard warriors or ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much po sa ating mga viewers na lagi pong nagsishare sa ating mga video mga kababayan. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin at saka pasalamatan natin ating mga channel members. Nandyan po pinangunahan ni Edmond Castillejo, nandyan po si Barbara Butler, Lia Ann, Jose Benjoy Napiquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Galante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. I-greet po natin ang happy birthday si Mami Cecil na nandyan sa Cavite. That is greetings from Rosalinda Ilopre na nandyan sa Jeddah, KSA. And also, hi po sa ating mga suki dito sa ating channel. Nandyan pala kasama natin si Axel Roses or Simply Tokis Vlog. Nandyan po si Mama Ite Baisa, Maricruz Hernandez. I-shoutout natin ang mga membro po ng El Shaddai. Nandyan po kasama natin ngayong araw ang mga membro ng Iglesia ni Cristo or INC. Nandyan po mga membro ng Seventh-day Adventist Church. Saka yung mga membro po ng Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS. Siyempre, hi to all the mga kapatid natin po ng mga Katoliko at saka yung mga kapatid po natin ang mga Muslim. So thank you so much po at welcome po lahat dito sa ating channel. So anyways mga kababayan ko, honestly ang plano po ni Sir Ivan ay hindi sana ako mag-vlog ngayong araw. Yes, kasi nga siyempre alam ho natin na Semana Santa mga kababayan. So ito po yung panahon na dapat po yung magnilay-nilay. Yun ang tawag nun, pag ninilay-nilay. Sakto ba? At saka mag-isip-isip tayo mga bagay-bagay. At saka dapat po natin po siyempre i-adapt po yung nakasanayan ho natin during po sa Semana Santa mga kababayan. Di ba alam niyo po na na-miss po ni Sir Ivan noong kasi pong siyempre yung buhay pa po aking lula mga kababayan, yung aking lula at aking lolo. So during po sa Semana Santa, kami po mga mag-cousin po, mga titas namin doon po sa ibang lugar at saka magsama-sama kami mga kababayan doon po sa aming bahay during po sa Semana Santa. Honestly po nakakamiss yung makahabayan. Totoo lang, namiss lang Sir Ivan kasi nga during po sa Semana Santa ay siyempre dapat i-adapt po natin lalong-lalo na nandyan pa si Lula makahabayan na dapat tayo po magbasa po ng Biblia, manood lang po tayo ng Ten Commandments, mga movie po ni Lord Jesus Christ, ang kanyang experience, ang kanyang journey. At saka siyempre makahabayan, kami nga noon pinagbabawalan kami na lumabas makahabayan. Pinagbabawalan kami, pero siyempre alam nyo po na
time pass by, meron talaga kapag tataas po yung ating henerasyon, marami talaga mga changes mga kabayan, marami po ang mag-iiba. So talagang na-miss ho yan Sir Ivan. So present, of course, kahit nasa present day na ho tayo ngayon, saka medyo iba na po ang ating henerasyon, dapat i-adapt pa rin po natin mga kabayan. Kaya nga meron nagsasabi kay Sir Ivan at yung mga viewers, I think 18 yata lahat, kinount ko mga kabayan. Sabi na, Sir Ivan, hinay-hina ka sa inyo ng mga binibitaon ko daw dito na mga salita kasi nga si Manasanta mga kabayan, hinay-hina daw tayo. Well, honestly, alam nyo mga kabayan, kasi kapag meron kong makikita kasi na mga vlog po ng ibang mga DBS, yung mga mahilig po manira po sa kay PBBM, at saka lalong-lalo na sinisiraan lang yung Marcos admin, minsan kasi init ang ulo ko mga kabayan, pero hindi niyo mabantayan si Sir Ivan. So ang kapag init po aking ulo mga kabayan, dahil sa mga paninira nila, lalong-lalo na sila sitan mga kabayan. So ang ginagawa ko, na instead na si Sir Ivan po maapektuhan, ang ginawa ko mga kabayan, aasarin ko sila. So instead po na magbitaw tayo dito ng mga masama po ng mga alam niyo po, mga wordings, so ang gagawin natin, aasarin natin sa mga kabayan. Pero siyempre, bear with me, alam niyo po si Sir Ivan na talagang parang naging habit na talaga natin dito na mang-asar na may kasama po ng mga words po na hindi nila makain mga kabayan. Don't worry, sabi lang, Sir Ivan, hina-hina na tayo. Lang mga kaabayan, kaya nga ako nag-vlog ngayon kasi nga noon tinanan ko yung Facebook, abay dumaan sa akin ang wall po ni Rocky mga kaabayan. Dumaan sa aking wall, tapos doon po sa kanyang vlog, mayroong title doon, Judas mga kaabayan. So ngayon, may nakita po ako na vlog po ng ating kaibigan po ng mga vloggers. Actually, 3 yata ang nag-vlog niyan. Sabi nila, ang pinagtutungkulan daw doon ni Rocky mga kaabayan, si PBBM daw. Kasi nga, ayon daw sa vlog po ni Rocky, na parang kinumpare niya si BBM doon po kay Judas mga kabayan. Well, siyempre kilala po natin si Judas, 'di ba? Siya po yung nag-traitor po kay Lord Jesus Christ sa ating Panginoon. So siya po ito ay traitor siya, para siyang pinakalulong siya doon sa mga kawal, kapalit po ng gold mga kabayan. So doon daw, sabi nila, doon daw sa vlog po ni Rocky, inihambing daw ni Rocky si BBM bilang si Judas mga kabayan. So nung pinanood ko po yung vlog po ni Rocky, parang kabaliktaran yata. Totoo lang, parang kabaliktaran parang iba yata yung pagkaintindi nila. Pero doon po sa nakita ko, sa vlog po ni Rocky mga kabayan, iba pong Judas doon at hindi po si PBBM. Mamaya i-explain ho natin yan. And also, meron pong nagsabi sa atin, ating puting ahas, ating intel, sabi niya, Sir Ivan, pag-check mo nga yung vlog po ni Hitad kasi nga naninira lang po dito kay Efelisa, pati po kay PBBM. So tinignan ko mga kabayan, alam niyo po si Hitad napaka-busy po. Ang sipag ni Hitad mga kabayan kasi nga 3 yata ang kanyang live doon, if not mistaken, di ba 3 po yung live po ni Hitad kahapon in just one day. Isipin niyo po, 3 beses siya nag-live mga kabayan. At saka aside pa ho doon sa kanyang mga short videos na 3 rin po yata yon. Ang sipag ni Hitad mga kabayan, well of course alam na po natin na siya po ito nag-double time na, nag-double work na kasi nga malaki po ang kanyang babayaran doon po sa Dan News na ginawa niya doon po kay Abel Bacodio, pati po sa bago niyang kaso mga kabayan kay Puy Quiñones. Malaki nga, di ba, kay Abel, $2 million mga kabayan. Doon po kay Puy, $2 million rin po. So, si Hitad ngayon talaga nag-double time na ho siya sa pag-vlog dito, pero kahit anong gawin niya sa pag-vlog mga kabayan, mahirap pa rin po abutin yung $4 million. So, saan kaya yan? Hagilapin po ni Hitad mga kabayan? Well, syempre, sa kanyang financer. Saan pa ba? 'Di ba? $4 million makaya niya ni Hitad mga kabayan. So probably doon po sa kanya mga financer. So hayaan natin sa mga kabayan, pero itong si Hitad kasi nakakainit ng ulo kasi nga sinisiraan na naman po niya si PBBM. Pero dito tayo mag-focus kay Rocky mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Anong nangyari? Kasi nga si Rocky mga kabayan, nakita ko stress na stress. Parang mayroong black eye dito. Stress talaga Kasi nga, 'di ba, yung issue ngayon, yung Security Council mga kabayan, 'di ba, nawagan ngayon, ipapatawag nila ito pong si Rocky. Kasi nga pagpa-explainin siya dito tungkol po sa kanyang claim at saka kanyang isiniwalat the other day mga kabayan, 'di ba, sabi niya na meron talagang secret deal na nangyari between dito kay
Digong at saka doon po kay Xi Jinping mga kabayan, kay Xi Jinping. Sakto ba yun? Meron talagang secret deal. At saka yan po inamin po ni Roque. Pero ang sabi niya mga kabayan, it's only a gentleman's agreement. Ang tanong, gentleman ba si Digong? Gentleman ba itong si Digong? At saka si Digong, meron bang sa mga kabayan? Si Digong, sorry. si Xi Jinping, meron ba siyang, si Xi Jinping ba is a man of honor? Di ba mga kabayan? Hindi po. Kasi nga hindi sumunod dito sa siguro sa napagkasunduan po nila ni Digong mga kabayan. Ito si Xi Jinping, hindi siya sumunod kasi nga inuto lang niya siguro si Digong mga kabayan. Well, siyempre si Digong no choice siya kasi nga siya po ay papit dito at takot na takot siya doon po sa taga China mga kabayan. Di ba? Hinayaan niya po dito na nagkaroon po dito ng artificial island, military base island mga kabayan doon po sa sa Ayungin Shoal. Doon po sa area po sa West Philippine Sea at saka sa Spratly at saka sa Scarborough mga kabayan. Di ba nagkaroon doon ng 6 na yata? 6 ba lahat? 6 or 7 po na island yon. So doon pa lang po inuto ni Xi Jinping ito pong si Digong. Pero siyempre ang ginawa po Digong mga kabayan na parang ipinagbibili niya dito, ibininta niya dito yung ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea, yan po ay katraidoran talaga. Katraidoran ho yung mga kabayan. Kasi nga ngayon, di ba yung sabi nila kung bakit daw hindi nakikinig dito at saka parang galit na galit dito yung taga China sa ginagawa po nating pag-resupply mission doon po sa BRP Sierra Madre kasi hindi daw tayo sumunod po sa agreement mga kabayan. Bakit naman susunod po sa agreement ni Digong at saka ni Xi Jinping ang Pilipinas samantalang noon pa ho yung mga kabayan, panahon ho yan ni Digong. Bakit po susunod si PBM? Hindi naman po si PBM ang kausap po ni Xi Jinping mga kabayan. Di ba? Correct me if I'm wrong. So dapat lang kasi nga under po yan sa ating teritoryo po ang Ayungin Shoal. So dapat tayo po dito ang makinabang diyan. Dapat hindi tayo ang atras diyan. Dapat tayo po ang makinabang diyan at saka walang dapat po na magbigay sa atin ng warning, magbigay sa atin po ng mga pahintulot na kung saan bang gagawin natin diyan or meron ba tayong na-violate diyan. Hindi dapat kasi atin po ang lugar na yan mga kabayan. So ngayon, nanawagan na naman po ang taong bayan na sana daw na ipapatawag na itong si FPRD at saka itong si pati po si 10K mga kabayan, si 10K si Cayetano. Dapat ipatawag rin po yan, pati po itong si Roque mga kabayan. Pero meron na pong statement, inalabas po yung SC, yung Security Council na ipapatawag nila si Roque. So dapat rin po tawagin na po si FPRD mga kabayan. Kasi nga baka siguro, 'di ba yung sinabi po doon ni Roque doon sa politiko la mga kabayan. Diyan po sa kanyang interview dito na kung saan talagang napaamin po doon si Roque para siguro para siyang na-trap doon sa mga questioning po ng taga-politiko mga kabayan. Kaya doon si Roque na napaamin siya na meron pong agreement si Digong at saka ito rin pong si Xi Jinping mga kabayan. Baka siguro sa angin lang para sa akin dapat talaga na ipapatawag po si Roque kasi nga baka meron pang ibang mga agreement na hindi pa nabanggit ni Roque mga kabayan or hindi pa natin alam. Kasi nga siguro sa agreement dito baka maliit na po yan na informations. Baka mayroon pa pong iba mga kabayan. Kasi yan po ang point ng taga-EC. Kaya po ipapatawag po ito pong si Roque mga kabayan. Okay? So alam nyo ba? Meron pong kumalat ngayon na isang video na kung saan na nakita ko doon si PB mga kabayan. Actually, pinagpistahan ko ito ng mga DBS. Mga DBS na mga vlogger. Alam mo natin mga gonggong na yon. Pasensya po. Sakto ba mga gonggong? Sorry. Hayaan mo na si Sir Ivan kasi nga sarap ang asar eh. Tsaka dapat natin silang baliktar ng mga kabayan. Kung anong ginagawa nila dito, pangalipos na po, mga pagmumura po ito kay PBM, dapat ibalik ko natin yan sa kanila mga kabayan. Okay? So, doon po sa mga gunggong na yon, pinagpisahan po yung video ni BBM. Siguro, isa yun mga kabayan na parang pinanghahawakan nila na kaya daw si BBM, nakita nila na parang bangag, para daw hi mga kabayan, tungkol dahil po daw sa video na yon. Kasi nakita ko lang mga kabayan, parang parang si BBM doon, parang pabalik-balik po ang kanyang salita. At siya parang wala siya siguro, nakalimutan niya or wala siya sa isip doon, siguro dahil po siya ay busy. At siya yung panahon na yung mga kabayan,
bago pa po si PBBM naupo po bilang presidente. Kasi nandun pa po si Trixie mga kababayan. Yes, nakita ko sa video, nandun pa si Trixie. So mamaya, ipapakita natin yan. Kasi nga, ito pong si Tanda, naalala ba natin si General Macanas mga kababayan? Di ba, medyo nawala siya sa limelight dito. Medyo nawala siya dito sa YouTube. Kaya nga pala, hindi natin siya nakita. Kasi meron pala siyang iba na channel mga kababayan. Di ba, ang channel po ni General Macanas ay General's Opinion. Ngayon po, iba na po ang kanyang channel. General's Viewpoint. Parang hinayaan na po yung kanyang ibang channel mga kababayan. Saka dito siya nakafocus po sa ibang channel. Kaya lang nakita ko doon sa kanyang vlog, kasi nga naka-wired mga kababayan, parang iba yata yung environment. I am not sure kung ito pang si Macanas nandyan pa rin po ba sa Pilipinas. Kasi ang kanyang background mga kababayan, totoo naman talagang totoo yung na background. Iba kasi iba kasi yung aura doon, iba kasi yung environment doon. Parang hindi ko nakita sa mga vlog niya nung nandun pa siya sa General's Opinion mga kababayan. Hindi kaya sumibat na itong si General Macanas? At lalong-lalo na, pag-uusapan rin po natin, ito pong napawindang po sa mga DBS, sa mga anti-Marcos, yung sinabi po ni BBM tungkol dito po sa West Philippine Sea na issue. Sabi niya, Filipinos do not yield. Grabe yung makaabayan. Talagang sabi ko, grabe mas humanga pa si Sir Ivan dito. Kung humanga man ako noon kay BBM, mas lalo akong humanga makaabayan. Napakatapang po ni BBM. Si BBM lang po ang nagawa niyan. Filipinos do not yield. Hindi basta-basta pong umatras makaabayan. Hindi basta-basta pong gumanon yung yield nga. Hindi basta-basta yun. Basta lang parang aapakan tayo dito. Ginaganon-ganon lang po ng taga-China. Hindi basta-basta ang Pilipino. So yan po yung pinanindigan talaga. Itinaas po ni BBM na yung Pilipino do not yield, hindi basta-basta po yung umatras. Hindi ho yan kaya pong gawin po ng mga pro-China mga kababayan. Hindi ho yan kayang gawin po ni Digong ba? Ni Digong mga kababayan, ni BP Sara o yung mga gunggong po na mga ibang Duterte, yung si Baste at si Pulong, hindi nila kayang gawin. Lalo-lalo na yung mga DBS na mga vlogger. Di ba yung mga DBS na mga vlogger mga kababayan, hanggang ngayon tikong bibig, ay napag-usapan po yung tungkol po sa West Philippine Sea. Di ba? Ayaw na magbigay dito ng statement. Kasi nga, wala rin po ditong ibinigay po na statement. Ito pong si BP Sara na nakita ko rin po sa vlog po ni Atty. Claire, sinabon niya, pinulbos po itong si BP Sara mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Ano naman po si Sir Ivan? Marami itong binibitawan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama kabayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Hard na mga kababayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga supporters sa Sir Ivan, mga Sukilisting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Sukilisting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre mga kabayan ko, welcome rin po natin ating mga kabayan po mga viewers, mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. So anyways mga kabayan, ang dala talaga Sir Ivan napakadala ng Sir Ivan. So una po sa ating pag-uusapan, kasi nga dito po sa issue po ni Rocky mga kabayan, kasi nga syempre I think some of you nakita niyo po yung vlog na to na si PBM, sabi po ng ibang vlogger na mga DBS na hinambing daw si PBM dito po kay Judas mga kabayan. At para po maintindihan nating lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Rocky. So for more details, let's watch this. Nalaman ng ating Panginoon yung pagtataksil ng isa sa kanyang 12 disciples na si Judas, no? At binenta nga ni Judas ang pagkatao ng ating Panginoon. No? Pero hayaan nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging
buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas nito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng Judas at tayo po'y babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po'y linagay sa alanganin ng Judas sa ating lipunan. Ibinigay daw tayo na sa alanganin daw or inilagay daw tayo sa alanganin ng Judas na tumakabayan. Sabi niya, inilagay daw sa alanganin kasi nga ang kanilang mga pananakot dito makabayan, di ba lagi nang sinasabi po, lalong-lalo na itong si Roque, na yung mga nangyari daw na tension dyan sa West Philippine Sea, kasi kapag hindi daw dito titino po ang Pilipinas, ang mga leader natin dyan sa Pilipinas, makaroon daw dito na mas grabe pa daw na mga makabayan, mga tension, baka mauwi na daw dito sa gera makabayan. Di ba yan po ang kanilang fear mongering dito, pananakot po, baka daw magkaroon na ng gera ang Pilipinas versus po ang China dahil po dyan sa issue po ng West Philippine Sea. Para sa aking mga kababayan, hindi po mangyayari ang itong gera na sinasabi nila. Wala pong mangyayari po na gera mga kababayan. Bakit? Unang-una, bakit sila afford ito na makagera samantalang may problema na po ngayon yung China makabayan. Ang ekonomiya po ng China, noted po, nakikita natin po sa mga balita na bumaba po, talagang bumagsak po yung ekonomiya po ng China. At saka ma-afford po sila dito na makipaggera po sa Pilipinas. Ang ibang Pilipinas, suportado ngayon na iba't ibang leader po sa ibang bansa makabayan. Marami pong leader sa ibang bansa nagpahayag dito ng suporta po sa Pilipinas. Di ba nakita naman natin yan sa mga balita mga kabayan? Pero ang China, hindi talaga sila dito makipaggera po sa Pilipinas. Kasi nga, ulitin ko po dito, may problema sila dito sa gasolina, may problema sila dito sa mga fundings nila. Kasi nga, ang ekonomi nila, bumaba na po mga kabayan. Well, siguro makagirian dyan sa issue po baka siguro makagirian po dyan po sa West Philippine Sea. Pero siyempre, kapag medyo mas tataas po itong tension po dyan sa West Philippine Sea mga kabayan, at baka magkaroon po itong, baka meron ba itong mamatay po na kababayan natin pong sundalo, well, siyempre iba na po yan na usapin mga kababayan. Pero kapag harassing na po, kaya pa po yan ng Pilipinas. Diba? So dito po, huwag kayong maniwala dyan sa sinasabi po ni Butanding na kapag hindi rito atras ang Pilipinas, magkakaroon daw ng gera makabayan. Yan po ang kanyang pananakot lagi. Ngayon, babalikan natin po ang sinabi po ni Butanding. Sabi niya, parang diba, parang inahalintulan o parang ipinagtutungkulan niya dito si PBBM na si Judas, si PBBM na makabayan. Kinumpare niya si Judas dun kay PBBM. Sa ating bang pagkakintindi, si PBBM ba ang kanyang pinatutungkulan doon mga kababayan? Please comment down below at sa kababasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so para sa aking mga kababayan, hindi po si PBBM. Bakit? Kasi may nabanggit siya doon na nagbinta daw ng ari-arian mga kababayan. Si PBBM ba nagbinta ba ng ari-arian sa Pilipinas? Nagbinta ba? Ibininta ba niya yung Pilipinas? 'Di ba si Digong dito makabayan? 'Di ba si Digong po dito yung mayroong kasunduan po sa taga China? Wala pong kasunduan si PBBM sa taga China, kundi si Digong lang po. So ang ibig sabihin dito na ang tinawag po dito na Judas ni Roque makabayan si Digong. Para siyang parang niyang nilaglag dito si Digong makabayan kasi nga kahit ulit-ulitin natin dito na panonoodin po at saka pakinggan po ang kanyang mga sinasabi dito, ang pinatutukulan niya dito talagang si Digong. Compare po si Digong doon po kay Judas mga kabayan. Correct me if I'm wrong.
Di ba? Tas ngayon, sabi ng mga DBS ng mga vloggers, si PM daw ang pinaparinggan dito ni Rocky Makabayan. I don't think so. Maling-mali po ang kanilang pagka-analisa dito. Ang pagka-antindi ko dito, sinabi po ni Rocky, si Digong po ang pinapatungkulan dito at pinapatama Makabayan. Kasi nga si Digong dito ang nag-tridor po sa ating mamayang Pilipino, trinidor niya ang Pilipinas. Katulad po sa ginawa doon ni Judas doon sa ating Panginoon Makabayan kay Lord Jesus Christ. Di ba magkahalintulad po yan? Pero at least nalaman ho natin dito na ito pong karakter po ni Digong Makabayan na kung di ba noon talagang tiwalang-tiwala tayo dito. Kasi nga magaling naman talaga manguto po si Digong Makabayan. Marami siyang ipinapakita dito na talagang mapaniwala tayo, lalong-lalo na gusto natin po dito naunlad po yung Pilipinas. Siyempre niwala po tayo dito kay Digong Makabayan. Pero at least nalaman natin dito ang totoo niyang pagkatao, pati po yung mga pagkatao po ng mga Duterte Makabayan. Kaya ngayon kinuyog nga itong si Rocky Makabayan ng mga DBS ng mga vlogger. Kasi nga meron po nagsabi, sila po doon sa grupo nila ni Travelers, ang tawag doon si Travelers Makabayan, sabi niya na para daw nilaglag dito ni Rocky si FPRD. Kasi nga si FPRD walang sinabi Makabayan. Pero bakit daw yan sinabi ni Rocky? Ngayon sila nagkalitsi-litsi na sila, so nagkaturo-turoan na dito at saka ang sinisisi na dito itong si Rocky Makabayan. Sinisisi ngayon na mga DBS na mga supporter. So anyways Makabayan, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano ba ng plano dito. Ano ba ang plano po ng ating kasundaluhan tungkol dyan po sa West Philippine Sea. So for more details, let's watch this. Magpapatupad ang maximum tolerance ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Ito ay sa gitna ng patuloy na pangharas ng China sa tropa ng Pilipinas. Handa rin umano ang AFP sa anumang posible pang senaryo kung sakaling uminit pa ang tensyon sa China at Pilipinas. Muling tiniyak ng AFP na magpapatuloy ang mga RORE mission. Magkakaroon din ng adjustment at lahat ng pwedeng paraan ay gagawin. At ang mga nakatao po dito ay mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So it is our duty to continue bringing supplies to them, to sustain them in their operations, and to make sure that their morale, their welfare, is taken care of. Ngayon, nag-uusap po kami ng Coast Guard, ng Philippine Navy, ng BFAR at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno upang magtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung mga susunod na mga resupply missions such that maiwasan natin yung mga ganitong insidente na merong nasusugatan. Dagdag ng AFP, nakahanda sila sa anumang posible pang senaryo kung lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea. We're ready for that. Kung ano man yung gagawin nila, our troops on the ground, whatever yung ating tropa sa Sierra Madre and those performing RORE mission are all prepared for that, the worst case scenario. We're ready for that. Sa pagtindi pa ng panggigipit ng mga barko ng China, ang tanong ngayon, hanggang saan pa ba ang kayang tiisin ng ating mga otoridad? Sagot ni AFP Chief General Browner, patuloy silang tatalima sa itinakda ng international law. Ang utos po natin sa ating mga kasundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is maximum tolerance. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa international rules-based order. So yun po yung we won't reciprocate their actions. Kahit na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo susunod tayo sa batas. O di ba yan ang Pilipino Makabayan? Tayo po ay sumusunod dito sa international law. Sumusunod po ang mga Pinoy sa batas Makabayan. Pero ang ginawa dito ng taga-China, sumunod ba sila sa batas? Di ba? Wala. Patuloy pa rin po sila sa pagharas dito Makabayan. Magunggong talaga eh. Kasi papakita ko muna sa inyo Makabayan, yung interview ngayon ni Rocky, na kung saan nakita ko siya talagang parang stress na si Makabayan. Stress na itong si Rocky kasi nga kinuwing siya ngayon ng kanyang mga alipuris Makabayan. So for more details, let's watch this. Walang gagawa ng further improvement sa kahit anong infrastruktura na meron na naroroon. Walang dagdag at wala ring bawas, no?
So yun ang ibig sabihin ng status quo. Kung ano yung naroroon na, hayaang manatiling ganun lamang na magbabind kay Presidente BBM. So totoo po, yung gentleman's agreement na yan was valid only sa administrasyon ni Presidente Duterte at ng China. Pero ang tanong, ano ba yung mas mabuti na naging polisiya? Yung dati na meron tayong kapayapaan dyan sa West Philippine Sea o yung ngayon na malapit na tayong magkaroon ng gera? O di ba mismo na siya nagsabi, mga kababayan, na yung kasunduan po ni Xi Jinping at saka ni Digong, valid na po yun sa panahon po ni Digong. Pero bakit hanggang ngayon ginagaroon pa rin po ng taga-China yung ating kababayan po mga sumasama po sa resupply mission, mga kababayan? Bakit hinaharas pa rin po? Bakit binubuli pa rin po? Ang ibig sabihin, meron pa pong ibang dahilan na hindi natin alam, mga kababayan. Kaya nga pinapatawag yan si Roque, mga kababayan, kasi nga I am very sure na hindi po dito lahat sinabi ni Roque. Pero dahil siya ay nadulas dito sa interview niya doon sa Politico Live, mga kababayan, kaya siya kinuha dito ng mga DBS at sinisisi dito itong si Roque, kaya siya nag-counter ngayon, mga kababayan, nagpalusot na ho siya. So kahit anong gagawin niya dito na palusot, pero nasabi niya, mga kababayan, chess move na po, or ang tawag din, touch move na nga pala, touch move na po, kung tungkol dito sa sinasabi natin na parang chess, mga kababayan, kapag nag-move ka na, touch move na po, nasabi na po ni Roque. Alam nga naman ang kanyang babawiin, mga kababayan. So ang ginawa niya dito, nagpalusot na lang po siya at marami siyang mga sinabi dito na involved na nga dito, mga kababayan, yung iba pong mga leader, si Primer yata yon, si Primer, saka iba pong yung mga officials po dyan sa China. Hindi lang pala si Xi Jinping, mga kababayan, ang nakausap po ni Digong, mayroon pa pala iba na mga leader dyan sa China, mga kababayan. So dapat talagang imbestigahan po itong si Digong, mga kababayan. So dahil po sa nangyari dyan sa West Philippine Sea, nagsalita na po si PBBM. So for more details, let's watch this. Filipinos do not yield. Yan, hindi maduduwag ang Pilipinas, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga agresibong hakbang ng China tulad ng pinakahuling pagbomba ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng tinawag niyang proportionate, deliberate at reasonable na sagot ang Pilipinas sa anyay iligal at delikadong pag-atake ng China. Sabi pa ng Pangulo, hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas pero hindi naman daw basta-basta lang mananahimik ang bansa. Nakipag-ugnayan na rin, aniya, ang Pilipinas sa ating mga kaalyado sa international community at nag-alok sila ng tulong para maprotektahan ang ating soberenya. Ayon naman sa China, Pilipinas ang nag-udyok umano sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Sumagot lang daw ang China sa makatwirang paraan. Kahapon, magkausap sa telepono sina US Defense Secretary Lloyd Austin III at Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Napagkasundoan nila na mas paigtingin pa ang bilateral relations ng Pilipinas at Amerika. Nagkasundo rin daw silang makipag-ugnayan sa iba pang mga bansa para tulungan ang Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea. Diba? Ganun po ka-strong ating leader, mga kababayan. Hindi po wing si BBM. Kaya ba yang sabihin po ni Digong? Diba? Sabihin niya na Filipinos do not yield. Hindi po ganun ang mga Pinoy. Hindi basta-basta po na umaatras ang mga Pinoy. At hindi po basta-basta magpaapak po yung mga Pinoy, mga kababayan. Lalong-lalo na sa ibang lugar po. O lalong na sa dito po sa mga ginagawa ng taga-China sa atin. So yan po talagang napaka-strong po na statement binitawan po ni BBM. Kaya nga maraming nawindang dito ng mga anti-Marcos, mga kababayan. Kung ako talagang sa akin, hands salute talaga dito sa sinabi po ni BBM at ako'y believe dito sa ating Pangulong PBBM. Hindi kaya pong gawin po ng ibang leader, mga kababayan. Hindi po kaya po gawin yan ng mga Duterte. Yan ba ang weak leader? So dahil, mga kababayan, alam niyo po, aside pa pala dito po sa mga nangyayari na tension dyan sa West Philippine Sea, pangharas po ito ng taga-China sa atin, may nangyari rin po pala sa ibang lugar na kung saan yung mga tauhan po doon sa ng taga BFAR sa ating marine industry, nagpunta ka sila doon sa isang island, mga kababayan, at saka siyempre chinik na doon yung estado doon sa kung ano mga makita doon sa island na yon. Nagkaroon sila ito ng research, ang ating mga scientists po, ang mga Pinoy scientists na under po sa BFAR, mga kababayan. Alam niyo ba na hinaras rin po ng taga-China ng Chinese Navy, mga kababayan? Ginamitan nila ng helicopter
na kung saan no nakita po ng taga-China na naka-helicopter po at saka nakita po lang mga kababayan ng mga Pinoy doon sa island po na malapit sa Pag-asa, lumapit po doon yung helicopter at saka talaga yung alam nyo kasi malakas po yung hangin po kapag malapit po yung helicopter mga kababayan. Siyempre masakit po yan sa mata, masakit po yan sa ating mga skin, lalong-lalo na marami po mga bato po na kapaligid sa ating mga kababayan, yung mga bato po na mga maliliit. So ito po ang ginawa po ng taga-China, ng Chinese Navy sa ating kababayan po na under po or tauhan po ng mga BFAR. So for more details, let's watch this. Agos hindi pa rin sa sobrang lakas ng hangin ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang itaboy sila ng helicopter ng China malapit sa Pag-asa Island. Ang pangaras na yan nasa pool sa video. Malapitang tumapat ang helicopter na yan ng Chinese Navy sa grupo ng mga marine biologists at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay 3 o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Noong umpisa, kinakaya pa ng mga kababayan natin ang lakas ng hangin mula sa helicopter. Pero maya-maya, lalong lumapit ang helicopter ng Chinese Navy kaya napaupo at napahiga na ang team ng BFAR. Tinatayang nasa 50 feet lang ang taas ng nilipad ng helicopter ng Chinese Navy. Pati nga ang kamera, makikitang natalsikan na ng tubig. Maririnig din sa video na tila sinisita ng mga tauhan ng BFAR ang helicopter pero hindi ito tumigil. 10 minuto silang hinaras. Sa lakas ng hangin, napakapit sa kahit anong pwedeng kapitan ang ating mga kababayan. Ang ilan nga napatakbo pabalik sa rubber boat. Dahil lubhang delikado ang ginagawang yan ng Chinese Navy, napilitang umatras ang BFAR. Bumalik sila sa sheltered port sa Pag-asa Island. Nasugatan ang ilang scientist, crew ng BFAR at miyembro ng media. Naudlot ang misyon nilang suriin ang marine biodiversity ng Sandy Cay 3 at maging sa kalapit na Sandy Cay 4. Una na nilang sinuri ang Sandy Cay 1 at 2 noong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posible ngang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. Nangyari ang pananaboy ng helicopter ng Chinese Navy sa BFAR nitong Sabado. Sa araw ding yan, binobomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na Onaiza May 4. Kasunod na mga pangaharas ng China, pinatawag na at pinagpapaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Chinese Embassy. Naghain na rin ng hiwalay na protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing. Dito naman sa Maynila, nagprotesta rin ang Chinese Embassy at muling giniit na teritoryo ng China ang Spratlys at Ayungin Shoal. Ganyan po kahayop itong mga taga-China makabayan. Yung Chinese communists nga pala, huwag natin siyang lalahati makabayan. Kasi kapag babagitin natin na Chinese, maging generalized kasi yan. So dapat Chinese communists lang po. Ganon sila kababoy makabayan. Grabe kahayop ng mga gunggong na yan. So sabi pa nila na tayo dito nag-violate. Samantalang yung area na yan, atin yan makabayan. Tayo na tuloy yung naging alien dyan. Tayo na tuloy yung nag-violate dyan. Samantalang atin po yung teritoryo niya makabayan. Di ba? So ipapakita ko po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe, kung ano ba niyang masasabi ito sa ginawa po ng taga-China doon po sa Pag-asa Island makabayan, doon po sa ating mga Pinoy scientists. So for more details, let's watch this. Dati ay barko lang nila, Chinese Coast Guard. Tapos nagkaroon nga ng warship na nag-iikot-ikot sa West Philippine Sea. Ngayon gumagamit na sila ng chopper. At alam nyo kaya tumapat ang chopper dun sa may mga tao. Pilipino yung mga taong yun eh. Yun yung mga Philippine scientists. Mga scientists na Pilipino nagpunta ron para aralin ang West Philippine Sea. Dahil atin yan, exclusive economic zone. Pero tinapatan nung ganong chopper na napakalaki, ang lakas po ng hangin yan. Nakita nyo, hindi sila halos makatayo sa lakas ng hangin. May tubig pa. May nasaktan dyan na Pilipino. Ganyan na pong katindi kalala ang pangharas ng China sa Pilipinas at sa Pilipino. At ang isa po sa dahilan kung bakit natin
nasasabing ganyang kalakas ang loob? Kasi ngayon po, inaamin na ni dating Secretary Harry Roque, dating presidential spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi pala secret deal, meron talagang gentleman agreement between former President Duterte at ang China. Tungkol po doon sa BRP Sierra Madre na hindi dapat kumpunihin, hindi dapat dalhan ng mga materyales para i-develop yung barko. Yun po yun, ang agreement pala. Ngayon may lumabas pa na mayroong di umano na iba pang lugar dyan sa West Philippine Sea ang ibinigay na rin ng nakaraang gobyerno sa China. Kaya ang tingin ng China, kanila talaga yon. Kaya ang tingin ng China, hindi tayo sumusunod sa agreement. Dahil yung pala may agreement na. Ngayon ang tanong, mga kaibigan at mga kababayan sa buong mundo, mga Pilipinong may pagmamahal, malasakit at paninindigan sa West Philippine Sea at sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas, na katulad na sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat ay hindi natin ipamigay, dapat ipaglaban. Paano ngayon ito? Yung agreement between Duterte at China. Ngayon po ay Marcos administration, iba na ang policy. Dapat baguhin, dapat kilalanin ng China ang foreign policy at paninindigan ng kasalukuyang gobyerno under President Marcos. Mukhang hindi nila kinikilala. Dahil ang kanilang paniniwala, si Duterte noon umano ay nakipag-gentleman agreement, sabi ni Harry Roque, ang ibig sabihin at gustong palabasin ng China, kahit Marcos administration na, dapat sumunod doon sa naunang agreement. Teka muna, ibang issue yan. Magkaiba ho yung policy. Yan ang problema ngayon. Yan ang malaking problema ngayon. May pinanghahawakan ng China na agreement doon sa nakaraang gobyerno na gusto nilang kilalanin at ipatupad ng Marcos administration na hindi naman pwede dahil ang Marcos administration hindi naman siyang nakipag-agreement sa China tungkol sa isyong yan. Yan ang malaking problema talaga. Kaya pala, ulitin ko, kaya pala ang mga Duterte supporters nila at followers nila at mga vlogger nila nakakabingi ang katahimikan ni isa sa kanila. Walang nagbigay ng anumang statement against China. Anumang statement tungkol sa patuloy na karahasan ng China. Yung pala meron silang ginawang agreement. Papaano yan, bayan? Papaano tayo kung ganyan? Ako tanong lang, hindi ba ito ay may pagka-treason? Hindi ba ito ay may pagka-traidor? Itong nangyaring ito? Tanong ko lang, nasa inyo po yan kung ano inyong paniniwala. Ngayon, panahon na at napapanahon, pagbalik ng Kongreso o ng Senado o ng Congress after 1 month recess, siguro kailangan talagang ipatawag ng Kongreso in aid of legislation ang mga dating opisyal ng pamahalaan kung sino ang sangkot dito. May nababanggit, baka daw yung Department of Foreign Affairs na si Alan Cayetano dati, baka may kinalaman din dito. Si Harry Roque at ang dating Pangulo, kasi policy yan noong nakaraang gobyerno, natural susunod ang Department of Foreign Affairs. Ay ang mga panahong yun, si Alan Cayetano, ngayon ni Senador. Kaya mas maganda, para maging neutral o hindi kampihan ang mga senador, si Duterte at ang nakaraang gobyerno, dapat Kongreso ang mag-imbestiga. Kung ano itong agreement na ito, hanggang saan ba ang agreement na ito? Hanggang doon lang ba sa barko? O baka meron ng ibang lugar dyan na naibigay na sa China? Dapat malaman natin yun. Natang taong bayan. Kung sa Senado gagawin ng investigasyon, kahit dati nabanggit ko dapat ang Senado yung mag-imbestiga. Oo nga pala, marami mga senador o may mga senador na pro-Duterte, kaibigan at utang na loob na pinangahawakan. Kasi gano'n na po ang galaw ng ating mga senador ngayon. Utang na loob at kaibigan ang kanilang ipinaglalaban, hindi para sa bayan. Hindi sila nanindigan para sa mga mamamayang Pilipino kung hindi sa kaibigan lang. Kaya mahirap magsagawa ng investigasyon sila. Kongreso, dahil ang Kongreso mayroong paninindigan. Sa tingin ko sila, ang Committee on Foreign Relations o Committee on Justice, Committee on kung anumang committee na naka-defense, Committee on Defense ng Kongreso dapat gumalaw pagbabalik nila. Kasi para malaman natin kung ano ito. Hindi na nga po nila dinidinay, inaamin na ni Harry Roque
Meron gentleman agreement. Ano yung agreement? Hanggang saan ang sakop nito? Ano yung pinagkasunduan? Meron bang ibinigay na isla? Ibinigay na ba ang West Philippine Sea? Maliban doon sa pangakong ang barko hindi na kukumpunuhin, pababaya ang kalawangan dyan at masira yan. Ganun ba? Wow! Anong nangyayari sa bayan natin? Hindi ba dapat isang bansa, isang diwa? Dapat ang mga Pilipino ay manindigan para sa ating mga property. At kahit na sinong dayuhan ang maghimasok, huwag natin payagan. Ito, nakipag-agreement pa At hindi na humaitago. Hindi na unang nagpaputok nitong secret deal na ito ay ang China. Dahil piko na sila sa nangyari dahil hindi na susunod yung agreement. Yung usapan. Ngayon, inamin na ni Roque bilang dating spokesman na meron talagang gentleman agreement. Naloko na ang laking damis nito sa atin. Lahat ng malalaking bansa sa Amerika, sa Europe at saka po ang Canada, Japan, Australia at marami pang ibang bansa ay nagsuporta na sa atin. Tapos mayroon palang ganyan. Ano mangyayari? Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating next topic, shoutout muna natin mga kababayan pong mga viewers. Nandyan po si Ma'am Maria Cristina Manimbao. Hi to Renren. Nandyan po si Rales Carlinga, Eduardo Cardera, John Kuan, M.S. Arino. Hi to Joey Tevez, Menji Kim. Nandyan po si Trexie Velia, Floripe Gumapak. Hi to Ramon Cesar Cuevas, Len Dalim, Bayani Pitobias. Nandyan rin po si Joby Montero. Hi to Erlinda Balarasa. Shoutout daw sa kay Pastor. Hi daw kay Pastor Jairos Mendoza at kay Reverend Rini Cristobal Jr. Hi to Dave Gamer, Elisa Mendiola, Belen Cruz, Wilma Malabanan. Nandiyan po si Rolando Domingo, Lerma Sondita from California. Hi to Tony Velia. I-shoutout po natin si Jolie Pintor, Rebelina Rulian. Hi to Jemson Arjin of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Rabor of Tansa, Cavite. Kasama rin po natin si Jelen Quezon, Ashen, HMB TV, Tisgat Marin Mix TV, Margarita Alunar from Singapore. Nandiyan po si Junmar Abobo and Bin Impay. Hi to John Mer Vlog, Evelyn Garcia, Mones Borromeo, Shelf of Faith, and hi to Leilani Kikiles. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko na sa inyo yung video po na pinagpistahan ngayon ng mga DBS ng mga vlogger. Sabi na, nung nakita na yung video na to, hi daw dito sa Pulburon si PB Makabayan. At siya nanawagan sila na dapat daw ipapa-rehab daw si PB Makabayan dahil lang po sa video na to. So for more details, let's watch this. The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng sakay continues as is. That continues. Diba, nandyan pa si Trixie Makabayan. So, ibig sabihin, matagal ho yan. So, I think mga 22 or year 2023, if not mistaken. So, matagal na po yung Makabayan. Pero dito, pinagtatawanan nila si PBM dahil daw parang naging high Makabayan, parang wala daw sa sarili. Ay, hindi pala nintindihan dito na yung Pangulo natin, ang isang presidente, marami ho yang iniisip. Baka siguro po, during po sa kanyang speaking engagement Makabayan, yung time na yan, baka marami talagang marami pong nakalimutan si PBM na event, at saka nakalimutan niya po yung issue na yan, not issue, yung event na yan tungkol po dito sa libreng sakay Makabayan. Baka yung information na yan, yung mga kung ano man ang context diyan po sa libreng sakay, baka nakalimutan niya Makabayan. Normal lang po sa isang tao na medyo meron tayong makalimutan kapag marami itong iniisip Makabayan. Ngayon, ang conclusion nila, hi daw sa Pulburon si BBM dahil lang dyan sa video niya Makabayan. Hi ba si BBM? Di ba? Magunggong talaga eh. So ngayon, nung nakita ho yan, General Macanas Makabayan, ito po ang kanyang opinion dito or kanyang sagot. Pinagtawanan niya at saka sinabi niya ito parang nakahiya daw si PBM. Pinanood ko ang isa tungkol kay PBBM. Halos hindi ako makapaniwala na ganito ang ating presidente. I-share ko rin sa inyo at mamaya pag-usapan natin ano bang nangyayari sa ating presidente. Bakit ganito siya? Recorded message. Bakit ganito ang kanyang
magsasalita. Halos hindi ako makapaniwala. Pinanood ko pa ulit-ulit. Tinignan ko, baka edited. Baka yung gumawa nito, yung nag-post sa Facebook, gusto lang niyang sirain ang presidente. Inedit niya ang video. Kaya lang, sa paulit-ulit kong panonood, parang hindi naman edited na naputol-putol lang. Kaya lang, yun talaga lumabas sa dila. Ano sa tingin nyo? Tunay bang nangyari yan? Ako, nakakahiya, nakakadismaya ang isang pangulo ganyan magsalita. Sabi ko, ano ba ito ang ating presidente? Bakit? Alam ba niya ang realidad sa ground sa mga kapuspalad na Pilipino? Ang mga surveys nagsasabi na dumarami ang mga Pilipino na nagsasabi na nakaranas sila ng forced involuntary hunger. Sa mga survey. Teka lang, ang kanyang issue doon po sa video makahabayan na kung saan si PBM parang pabalik-balik at saka parang nawala po siya sa kanyang makahabayan, sa kanyang gustong sabihin, di ba? Tapos ngayon bigla siyang pumunta doon, sasabi niya na alam ba daw ni PBM ang realidad po ngayon sa Pilipinas na kung saan marami daw ngayong enforced hungry ang tawag term niya. Ano bang tawag niya makahabayan? Yung enforced hungry. Yung parang katulad po sa ginagawa dito ng mga Muslim, kapag during po sa Ramadan makabayan, di ba nagpa-fasting ho sila? Parang enforced fasting, enforced hungry at ang tawag niyan. Bakit siya napunta doon makabayan sa survey? Ang kanyang vlog dito, tungkol po sa ipinakita niya, sa nakita niya na video ni PBM na kung saan parang nawala siya doon sa kanyang gustong sabihin makabayan. Di ba? Biglang bumaliktad eh. Dumarami ang bilang ng mga Pilipino na nakakaranas talaga ng gutom. Kaya, tataka ko ito ng ating presidente, bakit niya nabanggit yung gano'n na sa bagong Pilipinas, walang magugutom na Pilipino. Yung enforced hunger. Gusto niyang gusto niyang sabihin dito mga kabayan na para lang magalit ito ang kanyang viewers, ang taong bayan, na sabihin niya na dito daw sa Pilipinas daw marami nakaranas ngayon ng nagugutom. Pero bakit niya sinabi niyong una, enforced hunger? Yung enforced hunger mga kabayan, sa ginagamit ng yun sa mga Muslim kapag during po sa Ramadan. Pero according daw sa survey, marami daw nakaranas po ng mga Pinoy, Pilipino na nagugutom mga kabayan. Well, doon po sa mga Pinoy na yon, sila po yung nagugutom kasi sila po yung gumawa noon. Sila po yung naging tamad kaya sila nagugutom mga kabayan. Kasi kapag ang tao po, kapag kikilos tayo dito at saka maghanap tayo ng trabaho mga kabayan, pagkakitaan po, hindi po magugutom ang isang tao. Correct if I'm wrong? 'Di ba? Ngayon ginagamit niya yung survey daw na maraming nagugutom para magalit po yung taong bayan kay PBM mga kabayan at hindi daw alam ni PBM ang realidad. To me, unrealistic. To me, lang yun, binabasa lang niya yung script. Speech writer ang gumawa naman. Siya naman, basa ng basa. Hindi niya ina-analyze kung totoo ba yung kanyang sinasabi. Kaya ito, kung nagbabasa man ng script si PBM during po sa kanyang mga event, sa kanyang speaking engagement, ang kanyang binabasa po na script, siya po mismo ang gumawa niya makabayan. Kasi nga, hindi naman kaya niya i-express po kung ano po ang nandun po sa kanyang script na during po sa kanyang mga engagement. Talagang makikita natin dito na nasa puso niya ang pagsasabi makabayan. Isinasa puso yan ni PBM ang kanyang pagsabi kasi siya rin po mismo dito ang nagsulat po ng script makabayan. Ganun po sila. Wala po sila mga scriptwriter. Unlike po dyan sa ibang tao na during po sa mga kanyang speaking engagement, sa kanyang mga interviews or meron siyang statement na lalabas, kitang-kita ho natin yung babae na yon, mahilig talaga magbasa po ng script makabayan. Script pa nga lang, nagkabalintong-balintong na, di ba? Kasi nga hindi siya gumawa nung kanyang script makabayan. Meron siyang scriptwriter. Si BBM, wala ho yang scriptwriter. Siya mismo po ang gumawa po ng kanyang script makabayan. Patuloy tayo. Ring sa kay video na yan. Ipagpapatuloy
mamaya hindi ipagpapatuloy, pabago-bago, tapos inamin naman niya, mali, mali ang ating Pangulo. Anyway, nandiyan na yan, magtiis na lang po tayo. Magtiis na lang po daw tayo. Well, 4 years pa ho kayong magtitiis kasi si PBBM hindi ho yan matatanggal po sa pwesto. At marami pong mga tao, mga supporters, asan pa po sa mga loyalista, Maka Marcos, na gustong-gusto po si PBBM bilang ating Pangulo. Kasi marami pong nagawa si PBBM, ang kanyang plano, ang kanyang estratehiya, epektibo po. Nakikita ho namin yan at talang umipikto po dito sa ekonomiya natin. Nakikita po natin sa mga data, sa mga balita, tumaas po ang ekonomiya sa Pilipinas. Tayo po ngayon ang fastest growing po economy ang Pilipinas, mga kabayan. Pero hindi ho yan nakikita po ng mga anti-Marcos. Kasi ang gusto lang titingnan nito kung anong pwede nilang ikakapanira ito kay PBBM. Magtitiis na daw sila kasi nandyan na si PBBM. Well, kayo po ang magtitiis. Hindi, wag mong isali dito yung mga naniniwala po kay PBBM. Kayo lang po yan. Di ba? Pinagtawanan niya, mga kabayan. Saka kung magsalita ito, ang bagal eh. Ang bagal naman eh, General Macanas. At nakikita ko po sa kanyang mga pagtatawa, mga kabayan, ang kanyang pagtatawa hindi po genuine. Pilit po talaga. Bakit? Kasi stress na stress siya sa kanyang kaso, mga kabayan. Nakita ko nga sa kanyang vlog po, pinuntahan ko ulit, ang kanyang background, iba talaga yung background, mga kabayan. Parang wala siya parang wala siya dyan sa Pilipinas. Ayaw na siya kung saan siya ngayon, baka siguro nagtago na, mga kabayan. Nagtatago na si Macanas. Kasi nga stress na. At dito, mga kabayan, papakita ko po sa inyo yung vlog po ni Attorney Claire. Kasi nga dito, di ba, dahil nga sinagot na po dito ni Pulong Duterte yung mga nagbabatikos daw kay BP Sara, dahil daw gusto nilang pagsagutin dito, pagpalabasin daw kung ano bang masasabi to ni BP Sara sa mga nangyari dyan sa West Philippine Sea. Ito pong pangalipos na po ng taga-China sa ating mga Pinoy. Bakit hanggang ngayon wala pang nilalabas po na statement itong si Sara, mga kabayan? At ang sabi po ni Pulong, hindi daw yan trabaho po ng isang Vice President. Sa more details, let's watch this. Sa mga kumukwestiyon kay VP Sara na kung bakit parang wala atang rito kibo o walang posisyon o hindi nagpapalabas ng statement kaugnay nga rito sa mga nangyayaring pambubuli sa ginagawang resupply mission ng ating mga Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ginagawang pambubuli ng Chinese Coast Guard. Anong komento, partner? Okay. Ang sabi ni Congressman Kibuloy naging congressman na si Kibuloy. Ayan, ang sabi ni Congressman Paulo, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task in your assignment. Kasi sabi niya, the action of the Chinese, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte said questions on the actions of Chinese vessels and the waterway should be directed to the architects of foreign policy, referring to the Secretary of National Defense and the Secretary of Foreign Affairs. Trabaho daw nila yon. At hindi yan, partner, sabi nga niya, kasama sa trabaho ng pangalawang Pangulo at Secretary ng Department of Education. Okay. Yan? Yun ang sagot niya? Yun ang kanyang sinasabi. Ay, nako, partner. Napapasalamat naman ako. Sino yan? Si Congressman Paulo? Si Kong Paulo Duterte. Kapatid ng ating Paulo. Hindi Kong Kibuloy. Diba? Mali yun. Si Pastor yun. Si Pastor siya. Buti naman siya nakapagsalita. Diba? At least meron siyang mensahe. Diba? Si VP Sara hanggang ngayon wala pa rin mensahe. Kasi diba? Hindi nga daw trabaho yun pa. Hindi kasama sa kanya mandate. Di pala niya yung trabaho. So,
bilang isang political leader, wala man lang siyang say. Hindi naman kailangan na yung maging trabaho niya eh. Di ba? Hindi naman kailangan na siya yung maging Secretary of Defense. Di ba? Para siya ay magkaroon ng concern sa Pilipinas. Partner, tandaan natin, yung ibang mga bansa, yung ibang mga foreign na leaders ng ibang bansa, nagpakita ng concern. Ibang bansa, banyaga, hindi Vice President ng Pilipinas, nagbigay ng mensahe pabor sa Pilipinas at kinukondena ang kaharasang ginagawa ng China sa atin. Siya, Vice President pa man din, walang salita, walang makikitang anumang concern. Tapos yung nasasabihin ng kanyang kapatid, congressman pa man din, na hindi niya trabaho. So ano gagawin? Wala lang, pikit mata? Bakit? Dahil sinimula ng kanyang ama? Yung allegedly pagbebenta ng bansa? Sa pagbibigay ng kung ano-anong pabor sa China? At minsan pang ninais na maging probinsya ang Pilipinas ng China? Yung ba yung dahilan? Kaya wala silang say? Diba? Ano concern ang gusto niyo ipakita? Lahat naman yata ng mga pro-China. Kung pro-China man sila, eh wala talagang say sa nangyayari ngayon. Diba? Kahit nga sinabi natin kagabi, pwede hinahanap natin si Senator Robin Padilla eh. Wala rin eh. Diba? Hindi ko alam kung meron sinabi si Senator Bato, si Senator Bongo. Niyan dati Pangulong Duterte, wala tayong nadidinig. Buti pa si Atty. Harry Roque umamin na may secret na ginawa si Pangulong Duterte. May agreement pala, partner, no? Doon pa lang, sige, doon natin simulan. Secret bill, di ba? With China, tungkol sa hindi pagdadala ng building materials. Ikaw bilang anak, tatay mo yung concern. Wala kang say? Wala kayong say? Bakit hindi niya i-deny? Yung sinabi ni Atty. Harry Roque, friendship naman kayo, di ba? VP Sara ni Atty. Harry Roque. Anong say mo? Totoo ba o hindi yung sinasabi ni Atty. Harry Roque? Bakit ganon? Porkit hindi ka Secretary ng Defense? Wala ka ng say? Bakit partner? Sa lahat ng okasyon ng China, may pabati si VP Sara. Obligasyon niya ba yung bumati? In Mandarin pa man din? Parang hindi rin naman yata. So kung hindi ka nabati o hindi ka magsasalita about China, huwag ka na magsalita at all. Kahit medyo mahirap talaga, nahihirapan siya. Partner, no? Bigkasin yung mga salita. Pero talagang effort, no? Sa ginagawa niyang pagbati in Mandarin. Tama ka, di ba? Effort mag-Mandarin to please China. Hey to everyone. I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Silian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! Xinyan Kuai-la! Nong Li, Xinyan Kuai-la! Now, ano nangyayari ngayon sa atin? Di ba? Tapos wakasay. Tapos pagtatanggol ka pa ng congressman na kapatid mo na nakapagsalita, ikaw hindi pa rin. Tapos sasabihin hindi mo trabaho. Ano na lang gagawin mo? Itong pagbibigay ng magandang mensahe doon sa basketball player. Mas mahalaga ba kesa sa issue ng China? Nagpaabot ng liham si Vice Presidente Sara Duterte para sa dating Jose Rizal University player na si John Amores. Nagbabalik si Dex Agustini. Sa kabila ng samot-saring kaso at problemang kinakaharap ng former GRU Heavy Bombers player na si John Amores, hindi niya inakalang isang liham ang kanyang matatanggap mula kay Vice President Sara Duterte.
Sa isang picture na ipinost ni Amores sa kanyang social media account, ipinakita niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Vice Presidente. Ayon sa kanya, ikinagagalak niya na makakuha ng ganitong klaseng suporta mula kay Duterte. Ibinahagi rin ni Amores ang tila isang excerpt mula sa nasabing liham. Pinaalalahanan nito si Amores na mas pagtuunan ng pansin ang mga aral na kanya napulot kesa ang epekto ng mga mapait na pangyayari na idinulot ito sa kanya. Idiniin din ni Amores na ipapaframe niya ito bilang paalala na sa kabila ng lahat ng pambabatikos na kanya natatanggap mula sa mga tao, ay may isang tao na magpapaalala na siya ay mahalaga. Matatandaan na nasangkot si Amores sa nangyaring insidente sa NCAA matapos niyang suntukin ng ilan sa mga players ng College of St. Benilde. Mula sa indefinite suspension, ay tuluyan na rin tinanggal ng Jose Rizal University ang 23-year-old player sa kanilang sports program. Naharap rin si Amores sa mga kasong isinampa sa kanya ng CSB players na Jiboy Pasturan at Tane Davies, maging kay Mark Belmonte mula sa UP Fighting Maroons na nakaalitan niya rin noon sa Universities and Colleges Basketball League o UCBL. Dex Agustini, PTV Sports. Yung personal issue ni Pastor Kibuloy patungkol sa kanyang mga kaso, mas mahalaga rin ba kaysa sa pambubuli ng China sa Pilipinas? Kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Marami naman nga trabaho na hindi mo dapat tinatrabaho. Yes, tama. Pero ang kulang doon mga kabayan, syukran. Nawala yun ang syukran. Diba? So, kita-kita natin si Sara Makaban, si Bibi Sara. Ang bilis niya maglabas ito ng mga statement kapag gusto niya lang sa ibang issue. Pero ang issue dito po sa West Philippine Sea, nga, no comment pa rin hanggang ngayon. Nakakatawa naman. So anyways, any comment, suggestion, or reaction po sa ating mga topics dito, sa ating mga balita, feel free po kayo na mag-message dyan sa baba sa ating comment section. And also po, please don't forget po na mag-share po lagi sa ating mga video. Every time po na maglabas po tayo ng ating mga bagong vlogs mga kabayan, malaking tulong ho yan sa ating channel. Please don't forget po to like, to share sa ating video. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe. And also, doon po sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe sa ating bagong channel, ang Bagong Henerasyon TV, nandyan po ang link sa baba mga kabayan, or ilagay ko rin po doon sa ating comment section, mag-post ako doon or mag-comment ako doon sa baba mga kabayan. At saka ipin ko lang po sa ating comment section. Don't forget, ating bagong channel, ating backup na channel, Bagong Henerasyon TV. At syempre, yan po ating mga ng mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. O mahabaging Diyos,
Pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng bagong buhay sa umagang ito. Maraming salamat dahil nandyan ka na lagi naming kasama-sama sa aming buhay. Dalangin namin sa araw na ito na tulungan mo kaming makita ka sa bawat taong aming nakakasalamuha at mga karanasan namin sa buhay. Alisin mo ang anumang makakasira at maglalayo sa iyo. Sa halip, linisin mo ang daang aming tatahakin tungo sa maayos at magandang buhay. Ito ang aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Tulong